Sandro Marcos hindi makapagpigil na hindi magsalita dito kay Amy Marcos sa pagsabi na lulong na sa droga ang kanyang amang si Bongbong Marcos. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog ng mga revelasyon ni Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at maging kay Sandro Marcos mismo, ibinahagi ni Sandro ang bigat ng kanyang hinanakit matapos ibulgar ni Amy ang kanila umanong bisyo. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Ferdinand Alexander Sandro Marcos na masakit para sa kanya na makita kung gaano kababa ang ibinagsak ng kanyang tiyahin. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web allies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. Matindi rin ang kanyang pagtuto sa mga paratang ni Senador laban sa Pangulo at sa First Lady, lalot ngayon lang umano sila direktang idinawit. To further repeat on accusation against President Bongbong Marcos and First Lady is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Pinanandigan ni Sandro na kanya niyang magsasalita ng may bigat ay dahil mismo ang kanilang pinsan na si Vice Governor Mateo at Attorney Michael ay makapagpapatunay na walang katotohanan ang mga akusasyon. Nakalulungkot makita na nagagawa niya nito. Aniya, masakit makita ang sariling tiyahin na naghain ng mga pahayag na naglalayong magdulot ng kaguluhan at destabilization. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Binigyang diin ang moral na bigat na pangyayari. Matatanda ang direktang pinangalanan si Sandro Marcos at ang inang si Lisa na naging masamang impluwensya sa mga anak ni Sen. Amy, kung saan binanggit na inalukan umano sila ng droga ni Sandro at Lisa. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga sa aking mga anak at iba pang kamag-anak. Yan ang hindi ko na